Sa pagpapatuloy ng ating kwento, muling binalikan ni May ang araw kung kailan niya hinarap ang huling pagsubok ng kanilang pamilya. Biglang may lumitaw na malaking pabilog na altar sa kanyang paanan. Sa isang iglap, naglaho ang dating paligid at napalitan ng isang kalawakan na puno ng nagniningning na mga bituin. Mula sa altar ay kumalat ang isang pilak na liwanag, at agad niyang naramdaman, ito ay purong kapangyarihan ng kalawakan. Maya-maya, lalo pang tumindi ang liwanag. At nang umangat ito patungo sa kalangitan, ang altar ay unti-unting naging ganap na itim, tila sinisipsip ang liwanag ng mga bituin sa paligid. Napatingin si May sa himpapawid at napansin niyang ang kapangyarihan ng kalawakan ay nagtipon-tipon, nabuo ang napakaraming bilog na liwanag. Hindi niya agad naunawaan ang nangyayari, hanggang sa biglang may isang liwanag ang bumulusok pababa. Nabigla siya at napatanong kung iyon ba ang nilalaman ng pagsubok. Wala pa siyang panahon para mag-isip ng sunod-sunod nang bumagsak ang mga liwanag sa kanyang direksyon. Agad niyang napagtanto na kung tatamaan siya ng alinman sa mga iyon, tiyak na mahahati ang kanyang katawan sa lakas ng kapangyarihan ng kalawakan. Maingat niyang iniwasan ang unang bugso. Ngunit habang tumatagal, lalo pang dumadami ang mga bumabagsak na liwanag. Naisip ni May na hindi sapat ang simpleng pag-iwas, kailangan niyang maramdaman ang mismong galaw ng kalawakan. Doon niya ginamit ang Heaven's Secret Dance. Inactivate niya ang kapangyarihan, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa bawat galaw ng kanyang katawan ay tila isang marahang sayaw ang kanyang pag-iwas. Eleganteng dumudulas ang kanyang anyo sa pagitan ng mga malalakas na atake, para bang alam na niya kung saan babagsak ang mga ito bago pa man mangyari. Napakarami na niyang naiwasan. Unti-unti namang humihina ang kanyang spiritual power. Gayunpaman, hindi humihinto ang pagsubok, patuloy na dumarami ang mga bitak sa espasyo, at ang mga space power na kanyang naiwasan ay bumabalik sa altar. Sa sandaling iyon, kakaunting itim na liwanag na lamang ang natitira sa gitna nito. Bagamat pinahihintulutan ng Heaven's Secret Dance si May na maramdaman ang daloy ng kalawakan, masyadong dikit-dikit ang pagitan ng mga atake. Halos wala na siyang oras upang makabawi ng lakas. Bukod pa rito, may mga light clusters na hindi pa bumabagsak, isang dagdag na panganib na kailangan niyang bantayan. Sa gitna ng matinding presyon, ginamit ni May ang crystal mirror na ibinigay sa kanya ni Shira, isang artifact na naglalaman ng kapangyarihan ng oras. Sa sandaling iyon, bumagal ang pagbagsak ng mga liwanag. Dahil dito, mas madali niyang naiwasan ang mga ito at nagkaroon siya ng mahalagang sandali upang makarecover. Bagamat hindi nagtagal ang epekto ng time change, sapat na iyon upang muling makapag-ipon ng lakas at huminga ng maayos. Kasabay nito, lumawak ang kanyang pag-unawa sa Heaven's Secret Dance. Napagtanto niya na hindi lamang ito para sa pag-iwas, kaya rin itong baguhin ang direksyon ng mga atake. At sa sandaling ginamit niya ito ng tama, naging mas madali ang pagsubok. Isa-isa niyang inilihis ang mga space power, hanggang sa tuluyang humupa ang unos. Unti-unting naglaho ang mga bitak sa espasyo, at ang altar ay muling nagliwanag, buong pilak, tulad ng sa simula. Doon niya tuluyang tinapos ang Heaven's Secret Dance. Nang imulat ni May ang kanyang mga mata, nabigla siya. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang makapangyarihang imahe ng peacock, naglalabas ng sinaunang aura na tila nagmumula pa sa simula ng kalawakan. Namangha si May sa kagandahan ng ibon. Habang tahimik niya itong pinagmamasdan, bigla nitong ibinuka ang malalapad nitong mga pakpak. Mula roon ay lumabas ang mananipis na hibla ng liwanag, dahan-daang pumupulupot sa kanyang katawan na tila may sariling kamalayan. Binalot siya ng liwanag, at sa sandaling iyon, nahulog si May sa malalim na konsentrasyon. Ilang sandali pa, may isang ginintoang korona ng peacock ang unti-unting lumitaw sa kanyang noo, banayad ngunit nagtataglay ng awtoridad na tila nagmumula sa kalawakan mismo. Nakapasa na ba ako? Iyon ang unang pumasok sa kanyang isipan. Napalingon siya sa di kalayuan at doon niya nakita ang Heaven's Secret Plume. Ngunit iba na ang anyo nito, hindi na tulad ng balahibong hawak niya noon. Sa isang iglap ay naunawaan niya, ito ang tunay nitong anyo. Ang anyong lumalabas lamang kapag tuluyan nitong kinilala ang may-ari nito. Sa paggalaw ng kanyang isipan, ginamit niya ang kapangyarihan ng plume. Sa likuran niya ay biglang sumibol ang napakalalaking pakpak, naglalabas ng nakapanghihilakbot na presyon. Ang espasyo ay bahagyang yumuko, at isang pangitain ang nabuo.
May mga nilalang at tao na nakaluhod sa ibaba, tila sumasamba sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nawala ang kanyang kontrol sa kapangyarihan. Biglang naglaho ang pakpak at umurong ang presyon, iniwang nanginginig si May. Napatanong siya sa sarili, ano ang ibig sabihin ng mga imaheng iyon? Tumingin siya sa natitirang isang balahibo na hindi pa niya nagagamit. Agad niyang napansin, iba ito. Sa oras na tinangka niyang pagmasdan ito ng direkta, nanlaki ang kanyang mga mata at napaurong siya. Hindi niya kayang tingnan ito ng matagal. May hindi maipaliwanag na takot na nagmumula rito, isang uri ng presyon na hindi nagmumula sa lakas, kundi sa katotohanan. Alam ni Mi na isa sa mga kakayahan ng Heaven's Secret Plume ay ang pagkuha ng Heaven's Secret. Dahil dito, hindi niya maiwasang isipin kung ang mga imaheng nakita niya ba, ay mga lihim ng langit. Mga pangyayaring maaaring maganap sa hinaharap. Muling bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan. Tahimik na bumalik si Mi sa kanyang silid at naupo sa gitna nito upang magmeditasyon. Sa puso niya ay taimtim siyang nagpasalamat sa 2 token na ibinigay sa kanya ni Shira. Kung hindi dahil doon, alam niyang hinding-hindi niya kakayanin ang pagsubok. Hindi niya maiwasang magtaka, gaano na ba talaga kalakas si Shira ngayon? Bagamat hindi niya lubos na naintindihan ang nangyari sa laban nito laban sa Golden Mammoth, alam niyang hindi iyon luto. Hindi siya makapaniwala na nagawa nitong tapusin ang isang ganoong kalakas na kalaban gamit lamang ang isang palad. Habang papalapit ang double competition, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib at napaisip kung paano siya lalaban kasama si Shira bukas. Samantala, muling umakyat ng bundok si Tang. Inutusan niya ang Liger Sword Saint na magtungo sa Sword Saint Holy Mountain, habang siya naman ay dumiretso sa Heavenly Fox Holy Mountain. Marami na siyang nakuha mula sa yin at yang energies, at alam niyang hindi niya dapat sayangin ang pagkakataong iyon. Nanatili siya roon ng 2 oras, tahimik na inaabsorb ang enerhiya. Pagkatapos ay muli siyang nagtungo sa Earthly Yin Holy Mountain. Sa pagkakataong ito, mas maingat na siya. Unti-unti niyang inabsorb ang yin energy, at sa bawat hakbang ay hinahaluan niya ito ng kaunting yang energy. Sa bawat pag-ikot ng enerhiya sa kanyang katawan, lalong lumalakas at tumitindi ang yin-yang vortex. Pagkatapos ng 2 buong ikot sa pagitan ng mga bundok sa gabing iyon, napagtanto ni Tang na ang kanyang yin at yang energy ay 4 na beses ng mas malakas kaysa dati. Ngunit hindi lamang iyon ang ikinagulat niya. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagbago, hindi na ito magulo, hindi na nagbabanggaan. Sa halip, ito ay naging payapa, tahimik ngunit nagtataglay ng nakapanghihilakbot na lalim. Bilang isang God King sa kanyang nakaraang buhay, agad niyang nakilala ang enerhiyang iyon. Ito ay ang Energy of Chaos. Kinabukasan, muling bumalik si Tang sa Colosseum. Hindi niya maitago ang kanyang pagka-excite habang iniisip ang paparating na double competition. Higit pa roon, masaya rin siya dahil matagumpay niyang na-cultivate ang Energy of Chaos, isang enerhiyang minsan lamang niyang nasilayan noong siya pa ay isang God King sa nakaraan niyang buhay. Alam niya kung gaano ito kahalaga. Ang Energy of Chaos ay may kakayahang pasiglahin ang kahit anong anyo ng buhay, isang uri ng kapangyarihang bihirang-bihira at mapanganib sa maling kamay. Dahil dito, nagpasya si Tang na hindi na siya magpipigil. Sa laban ngayong araw, ipapakita niya ang lahat ng kanyang kakayahan, lalo na sa harap ni May. Hindi nagtagal ay dumating ang dalaga. Humingi ito ng paumanhin dahil tila nahuli siya, ngunit ngumiti lamang si Tang at sinabing ayos lang iyon. Agad silang pumila para sa bunutan ng numero ng mga kalahok. Habang naghihintay, palihim na pinagmamasdan ni Tang si May. Hindi niya maitago ang ngiti, kamukhang kamukha nito si Xiao. Ang pagkakataong makasama itong muli sa isang laban ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman mula nang dumating siya sa mundong ito. Mas lalong nag-alab ang kanyang determinasyon. Naisip niyang paprotektahan niya ito anumang oras. At hinding-hindi niya hahayaang may makalapit sa kanya. At sa sandaling may magtangkang umagaw sa kanyang asawa, papatahimikin niya ito magpakailanman. Hindi maunawaan ni May ang biglang pagbabago sa kanyang aura kaya nagtanong siya kung may mali ba sa kanya. Nahimasmasan si Tang at agad na umiling. Wala iyon, sagot niya. Maya-maya ay tinanong ni May ang tungkol sa palad na ginamit niya sa laban kahapon.
Ipinaliwanag ni Tang na iyon ay kombinasyon ng iba't ibang abilities na direkta niyang isinaksak sa puso ng kalaban. Nabigla si Mei at nagtanong kung posible ba iyon. Tumungo si Tang at sinabing oo, ayon sa kanya hindi lang sa labas may kalawakan, pati sa loob ng katawan, mayroon din. Biglang naliwanagan si Mei, mas lalo siyang namangha kay Shira. Tinanong siya ni Tang kung interesado ba siyang matutunan iyon. Sinabi rin niyang may isa pa siyang teknik sa pakikipaglaban na nais niyang pag-usapan nila kung may oras siya. Tumango si Mei, halatang sabik. Hindi nagtagal, sila na ang bubunot ng numero. Palihim na ginamit ni Tang ang Heavenly Fox Lock kay Mei. Nakuha nito ang Group 8. Ipinaalam ni Tang na sila ang lalaban kaagad pagkatapos ng unang laban, kaya kailangan na nilang maghanda. Tinanong ni Mei kung may plano siya para sa laban. Sinabi ni Tang na dahil naabot na ni Mei ang spatial assimilation kailangan niya lang ibuhos ang lahat ng lakas niya, at si Tang na ang bahala sa suporta. Pumayag si Mei, bagamat hindi niya maiwasang magtaka kung paano nalaman ni Tang ang antas na kanyang narating. Nagpunta sila sa waiting area upang maghanda. Ang Liger Sword Saint ay walang laban ngayong araw kaya hindi ito sumama sa arena. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang kanilang oras. Tinawag ng announcer ang Group 7 at Group 8. Sabay na nagtungo sa gitna ng arena sina Tang at Mei. Napansin ni Tang na ang kanilang makakalaban ay isang Spider Tree Spirit at isang Corpse Devourer Spirit mula sa Spirit Clan. Pareho silang may second level bloodline, kaya alam niyang hindi ganoon kalakas ang mga ito. Sa dami ng yin at yang energy na nakuha niya kahapon, napagtanto ni Tang na hindi na sapat ang Blue Silver Emperor para ganap na pag-isahin ang dalawang enerhiya. Dahil dito, naisip niya ngayon na ang tamang oras upang mag-absorb ng ibang bloodline at palakasin ang pagsasanib nito. Sinabi niya kay Mei ang kanyang plano. Dahil hindi naman malakas ang mga kalaban, sinabi niya na lalaban sila ng magkahiwalay. Sa kanya ang Corpse Devourer Spirit at kay Mei ang Spider Tree Spirit. Hindi tumutol si Mei at agad na sumang-ayon. Ilang sandali pa, inanunsyo ang pagsisimula ng laban. Agad na umatake ang dalawang kalaban gamit ang kani-kanilang kakayahan. Samantala, nanatiling kalmado sina Tang at Mei. Naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Nang makalapit ang Spider Tree Spirit, agad na kumilos si Mei. Biglang lumitaw ang mga kumikislap na simbolo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang iglap, nabiyak ang espasyo sa mismong kinaroroonan ng halimaw, dahilan upang maputol ang momentum ng paglusob nito at bahagyang mapatigil. Ngumiti si Tang sa tanawing iyon. Talagang hindi na siya ang dating Mei, naisip niya. Batid niyang magiging madali lang para kay Mei ang kalaban nito, kaya wala na siyang dapat ipag-alala. Sa halip, ibinaling niya ang buong atensyon sa Corpse Devourer Spirit sa kanyang harapan. Ang halimaw ay naghahanda ng umatake, humihigop ng enerhiya mula sa paligid. Ngunit sa isang iglap, nag-teleport si Tang sa likuran nito. Naramdaman ng halimaw ang kanyang presensya at agad na tumalon palayo. Hindi nag-aksaya ng oras si Tang at sinundan ito. Bahagyang huminto ang Corpse Devourer Spirit at bumuga ng kakaibang enerhiya patungo kay Tang. Alam agad ni Tang kung ano iyon. Isang nakakalasong gas na kayang tunawin maging ang ginto at iba pang metal. Muling nag-teleport si Tang upang iwasan ang atake at lumitaw sa likuran ng halimaw. Agad niyang ginamit ang Golden Liger Flame upang mag-counterattack, ngunit napigilan ito ng halimaw sa pamamagitan ng pagbuga ng nakakalasong gas sa iba't ibang direksyon. Bahagyang nabahala si Tang. Sa lawak ng saklaw ng gas, may posibilidad na matamaan si Mei. Ngunit bago pa man tuluyang kumalat ang lason, biglang nabuo ang isang puting barrier sa paligid nila ng halimaw. Ganap nitong hinarangan ang pagkalat ng nakakalasong gas palabas. Nabigla ang Corpse Devourer Spirit. Sa sandaling iyon, ginamit ni Tang ang Space Cut. Isang manipis ngunit nakapanghihilakbot na bitak ang lumitaw sa ere, at laking gulat ng halimaw nang maramdaman nitong hinihigop ng bitak ang sarili nitong kapangyarihan. Hindi pa man ito lubos na nauunawaan ang nangyayari. Nag-teleport muli si Tang sa likuran nito. Sunod-sunod at mabilis ang kanyang mga atake, walang puwang para makabawi ang kalaban. Sa huli, bumagsak ang halimaw sa sahig, at hindi na muling nakabangon. Tahimik na inabsorb ni Tang ang bloodline power ng Corpse Devourer Spirit. Paglingon niya, napansin niyang tapos na rin si Mei sa sariling laban, nakabagsak na rin ang Spider Tree Spirit.
Dahil parehong nakahandupos ang kanilang mga kalaban, agad na inanunsyo ng announcer ang kanilang pagkapanalo. Bago bumaba ng arena, nilapitan ni Tang ang Spider Tree Spirit. Sinabi niya ritong wag itong gagalaw dahil bibigyan niya ito ng life aura. Inilapat niya ang kanyang palad sa ulo ng halimaw. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nakarecover ang Spider Tree Spirit at muling nakatayo. Nagpasalamat ito kay Tang ng may taos pusong paggalang. Ngunit ang katotohanan, ginawa iyon ni Tang upang ma-absorb ang bloodline power nito. Parehong may second-level spiritual bloodline ang dalawang halimaw. Dahil dito, tuluyang napuno muli ang nawalang enerhiya ng Blue Silver Emperor ni Tang. Matapos ang lahat ng iyon, niyaya siya ni Mei na bumaba na ng arena. Agad naman siyang pumayag, habang magkasabay silang naglalakad sa gitna ng karamihan. Biglang napahinto si Tang. Sa kanyang harapan ay may isang dambuhalang halimaw, nakatayo ng tuwid at naglalabas ng matinding killing intent na tila isang bagyong handang sumabog anumang oras. May isa pang maliit na nilalang na nakasampa sa balikat ng halimaw. Agad nakilala ni Tang ang dalawa, ang Demon Child at ang Dark Gold Demon Bear, kapwa nagtataglay ng second-level bloodline. Nasa parehong grupo sila kasama ang mga ito, at mabilis din nilang natapos ang kani-kanilang laban. Alam ni Tang na nagtataglay ng napakalakas na spiritual power ang Demon Child. Mula pa sa pagsilang nito ay mayroon na agad itong 7th level spiritual power, at maaari pa itong lumakas habang tumatanda. Gayunpaman, dahil sa maikli nitong buhay, hindi nito kailanman maaabot ang God level. Samantala, ang Dark Gold Demon Bear ay nagmula sa isang lahi ng mga oso na kilala sa likas na dominance at malupit na lakas. Napagtanto ni Tang na ang dalawang halimaw ay perpektong kombinasyon ng power at spirit. Hindi nagtagal ay napansin niyang sinasadya ng mga ito na harangan ang kanilang daraanan, at malinaw na may masamang intensyon. Uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo, hanggang sa tuluyang nagsalita ang Demon Child. Ipinahayag nitong umaasa siyang magkikita silang muli sa susunod na round. Nagliyab sa galit ang Dark Gold Demon Bear, subalit agad itong pinakalma ng Demon Child. Sinabi nitong tiyak na makakaharap nila sina Tang sa susunod na laban at doon ay maaari na niyang kainin ang mga ito mismo sa ring. Matapos iyon, nagpatuloy sa paglalakad ang dalawang halimaw. Pagkalagpas nila kina Tang, muling nagsalita ang Demon Child at sinabing magkikita sila sa entablado sa susunod na round. Hindi na binigyang pansin ni Tang ang banta. Sa halip, ibinaling niya ang atensyon kay Mei at tinanong kung nais nitong manatili roon upang manood ng mga laban. Gayunpaman, pinaalala ni Mei na may teknik pang kailangang ituro sa kanya si Tang, kaya iminungkahi niyang pumunta na lamang sila sa tinutuluyan ni Tang. Bahagyang nabigla si Tang sa sinabi ni Mei. Ipinaliwanag ni Mei na wala na silang ibang mapupuntahan, dahil naroon ang kanyang ama sa sarili nitong tinutuluyan. Dahil dito, pumayag si Tang sa mungkahi nito. Pagdating nila sa silid ni Tang, agad nagtanong si Mei kung doon nga ba siya tuturuan, sapagkat tila napakaliit ng espasyo. Sinabi ni Tang huwag siyang mag-alala, hindi nila kailangan ng malawak na lugar. Inutusan niya si Mei na lumikha ng isang space rift at panatilihin ito sa ere, at agad namang sinunod ni Mei ang kanyang utos. Pinayuhan ni Tang si Mei na manood ng mabuti, dahil ipapakita niya kung paano isagawa ang teknik. Unti-unti, lumikha si Tang ng isang gintong bilog. Nabigla si Mei nang maramdaman ang kakaibang ugong at ang enerhiyang nakapaloob dito. Nang ganap na mabuo ang teknik, bigla nitong hinigop ang space rift na nilikha ni Mei. Lalong ikinagulat ni Mei nang maramdaman niyang nawala ang kanyang kapangyarihan sa sandaling nagtagpo ang dalawang puwersa. Agad niyang tinanong si Tang kung paano niya iyon nagawa. Ipinaliwanag ni Tang na ang teknik na iyon ay tinatawag na Heaven's Profound Circle. Kapag binago ang anyo ng nakapalibot na puwersa, ang kalawakan at ang oras, ang lahat ay magiging ganap na dalisay sa loob ng bilog. Dagdag pa niya, ang susi ay ang perpektong hugis ng circle. Kapag mas lumalapit sila sa perpeksyon, kusang mawawala ang lahat ng hindi nagkakatugma sa kanilang paligid. Hindi lubos na naunawaan ni Mei ang paliwanag, ngunit lalo lamang siyang nahikayat. Ipinahayag niyang nais niyang makita itong muli. Gumawa siya ng 3 space rift, habang si Tang naman ay bumuo ng panibagong Heaven's Profound Circle, ngunit ibang-iba kaysa sa nauna. Muling naglaho ang mga space rift, at hindi napigilan ni Mei ang mamangha.
Ang malalim na pag-unawa ni Tang sa kapangyarihan ng kalawakan, kasama ang kanyang karanasan bilang Diyos ng dagat sa nakaraan niyang buhay, ang nagbigay daan upang makabuo siya ng halos perpektong Heaven's Profound Circle. Sa kasalukuyang buhay niya, nagagawa na niyang gamitin ang teknik na ito dahil sa napakalakas niyang spiritual strength. Noong nabubuhay pa siya sa ibang mundo, ang pinakamalakas na divine skill ni Tang ay tinatawag na Disorderly Storm, isang kakayahang kayang kontrolin ang lahat. Ang kombinasyon ng maraming Heaven's Profound Circle ang siyang lumilikha ng Disorderly Storm. Dahil alam ni Tang na malawak na ang pag-unawa ni Mei sa space energy, ipinagpalagay niyang handa na itong matutunan ang teknik. Sa huli, inutusan ni Tang si Mei na atakihin siya. Ipapakita niya kung paano ito gamitin sa isang tunay na labanan. Agad na sumunod si Mei, sabay babala kay Tang na maging maingat. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.